Ika-28 ng Hulyo, 2026. Rock Creek Park, Washington DC. Match point. Lumabas ang bola at lumingon si Alex Ila sa kanyang box habang nakataas ang kamao niya, kasabay ng pagwagayway ng mga bandila ng Pilipinas sa iba't ibang bahagi ng crowd. Final score, 4-6, 6-4, 6-1. Sa scoreboard, mukha lang itong isang matatag na opening round win ng world number 28. Pero hindi iyon ang totoong kwento. Ngayon, bumalik tayo. Ika-28 ng Setyembre, 2023. Hangzhou, China. Ibang court, ibang kontinente, ibang bersyon ni Alex. 18 taong gulang siya noon, rank number 100 at 90 sa mundo. Naglalaro sa Asian Games semifinal sa harap ng Chinese crowd na iisa lang ang gustong mangyari. At sa kabilang side ng net, ang parehong babaeng tinalo niya ngayon sa Washington, si Qinwen Zheng. May 1,034 araw sa pagitan ng dalawang laban na iyon. Parehong dalawang player pero baliktad ang naging resulta. At narito ang bahaging halos walang nagsasabi kapag pinag-uusapan nila ang gabing iyon sa Hangzhou. Hindi lang basta natalo si Alex. Nangunguna siya ng malalim na sa third set. Lamang siya, 3-1. May pagkakataon siya. Tunay na pagkakataon. 4 na games na lang, at siya na sana ang unang Pilipino sa loob ng 61 taon na maglalaro para sa Asian Games Singles Gold Medal. Pagkatapos nagsara ang bintana. Ang nangyari sa sumunod na 20 minuto ang nagbago sa paraan ng pag-uusap ng isang buong bansa tungkol sa kanya. Sinundan siya niyon hanggang 2024. Sinundan siya niyon hanggang 2025. Nang lumabas ang draw sa Washington noong nakaraang linggo at tumabi ang pangalan niya kay Qinwen Zheng sa unang pagkakataon sa KT Tour, iisa ang naramdaman ng Filipino tennis fans sa iba't ibang panig ng mundo sa parehong sandali. Hindi excitement. Mas malapit sa pangamba. Kaya ano ba talaga ang nagbago sa pagitan ng dalawang laban na iyon? Hindi ang ranking. Hindi ang surface. Hindi ang coaching. May ibang nangyari kay Alex Ila sa pagitan ng Hangzhou at Washington. At kapag nakita mo kung ano iyon, hindi mo na iyon mayaalis sa paraan ng paglalaro niya ngayon. Pero para maintindihan kung bakit napakalaki ng ibig sabihin ng panalong ito, kailangan mong bumalik sa court na iyon sa Hangzhou, kung saan ang isang 18 anyos na rank 100 at 90 sa mundo ay umabot sa loob ng 4 na games mula sa pinakamalaking sandali sa kasaysayan ng Philippine tennis. Noong Setyembre 2023, si Alexandra Ila ay rank number 100 at 90 sa mundo. Wala pa siyang British title. Wala pa siyang Grand Slam main draw win. Halos walang nakakakilala sa pangalan niya sa labas ng Pilipinas. Sa kabila ng net ay nakatayo ang world number 23, ang top seed ng torneo, naglalaro sa sariling bansa at hindi pa nawawalan ng kahit isang set buong linggo. Ang pagitan nila ay 167 ranking spots. Sa tennis, hindi iyan simpleng mismatch. Parang formalidad na lang iyan. Pero kailangan mong maintindihan kung ano ang ibig sabihin ng Asian Games sa bansang dala-dala ni Ila noong araw na iyon, dahil iyon ang dahilan kung bakit mahalaga pa rin ang laban na ito makalipas ang 3 taon. Basketball country ang Pilipinas. Ganito na ito noon pa man. Hindi tennis ang sentro ng sports culture nito. Walang malinaw na pipeline, walang tradisyon, at halos walang sapat na infrastruktura para dito. Ang huling beses na may Filipino na nanalo ng Asian Games Singles Tennis Gold Medal ay noong 1962 pa. Si Johnny Jose. 61 taon bago tumapak si Ila sa court na iyon. Ang huling Filipino na nagmedal sa tennis sa Asian Games sa kahit anong event ay si Cecil Mamiit pa noong 2006. 17 taon nang wala. Kaya nang umabot ang isang 18 anyos mula Quezon City sa semifinals sa Hangzhou, hindi lang siya basta naglalaro ng tennis match. Bitbit niya ang isang tagtuyot na mas matanda pa kaysa sa sarili niyang mga magulang. At sino nga ba si Alex noon? Umalis si Alex Ila sa bahay sa edad na 13 para mag-training sa Rafa Nadal Academy sa Mallorca, humigit kumulang 6,700 milya mula Manila. Lumaki siyang humahataw sa mga basketball court kasama ang kanyang lolo, isang taong inialay ang mga huling taon ng buhay nito sa tennis niya. Nanalo siya sa Junior Elite Open Doubles title
at pagkatapos sa Junior French Open singles title noong 2022 bilang unang Pilipinong nanalo ng Junior Grand Slam. Sa bawat hakbang, siya ang una. At maganda pakinggan iyon hanggang sa maintindihan mo kung ano talaga ang ibig sabihin noon. Wala siyang naunang susundan. Narito ang detalye na laging nawawala sa bawat recap ng laban sa Hangzhou, at ito ang pinakamahalaga sa lahat. Noong araw bago ang semifinal, 2 beses naglaro si Ila. Singles sa umaga laban sa isang Indian opponent. Mahabang laban iyon. Pagkatapos, mixed doubles sa hapon kasama si Francis Alcantara, partner niya sa unang pagkakataon, laban sa top-seeded Indian pair. Umabot din iyon sa 3 set. Nanalo siya. Pinanatili niyang buhay ang pag-asa ng bansa sa 2 event ng sabay. Pagkatapos, nagising siya kinabukasan at kinailangang harapin ang world number 23. Pumasok siya sa semifinal na ubos na ang mga binti niya. Hindi simpleng pagod. Ubos. At alam niya iyon. Sa papel, dapat 1 oras lang tumagal ang semifinal na iyon. Mas sariwa si Zheng. Mas mataas ang ranking niya. Siya ang number 1 seed at naglalaro siya sa sariling bahay sa harap ng crowd na siguradong bubuhat sa kanya. Pero tumagal ito ng mahigit 3 oras. At ang nangyari sa gitna ng laban na iyon ang dahilan kung bakit pinag-uusapan pa rin natin ito ngayon. Ang unang set ay nangyari eksakto kung paano sinasabi ng rankings na dapat itong mangyari. Napanalunan ni Ila ang pinakaunang game. Pagkatapos noon, 6 na sunod na game ang kinuha ni Zheng. 6 tandang bawas isa, tapos 18 minutong ipinakita ng world number 23 na mas mahusay lang siya sa tennis sa sandaling iyon. Mula sa mga upuan, mukha itong eksaktong formalidad na inaasahan ng lahat. Kumalma ang Chinese crowd. Mukhang mabilis lang matatapos ang lahat. Second set. Umabante si Zheng sa 5 tandang bawas 2. Iyon na ang sandali. Nagsiserve para sa match, nakatayo ang home crowd. Sa kabilang net, isang 18 anyos na halos wala nang natitirang lakas. 1 punto na lang tapos na. Pero na-save ni Ila ang puntong iyon. At ang kasunod. At ang kasunod pa. Match point pagkatapos ng match point, point pagkatapos ng point, game pagkatapos ng game, tumanggi siyang ibigay ang isang bagay na natitira pa sa kanya, ang susunod na bola. 5 tandang bawas 3. 5 tandang bawas 4. 5 tandang bawas 5, ang crowd na kanina lang ay umuungal, biglang tumahimik. Dahil may nangyayaring wala sa script. Naging 6 tandang bawas 5 si Zheng. Naging 6 tandang bawas 6. At sa tiebreak, napanalunan iyon ni Ila 7 tandang bawas 5. Pag-isipan mo kung ano ang talagang kinailangan para magawa iyon. Mas mababa siya ng 167 pwesto sa ranking kaysa sa kalaban niya. Nasa bansa siya ng kalaban niya. Galing siya sa katawan na naglaro ng 3 set ng mixed doubles noong hapon ng nakaraang araw. At binura niya ang 5 tandang bawas 2 deficit at maraming match points laban sa top 25 player. Ilang 18 anyo sa kasaysayan ng sport ang nakakagawa niyan. Tabla na sa 1 set bawat isa, biglang bumukas ang pinto. Third set. Nakapag-break si Ila at umabante sa 3 tandang bawas 1. Basahin mo ulit iyan. 3 tandang bawas 1 sa deciding set. Asian Games Semifinal. 4 na games mula sa gold medal match. 4 na games mula sa pinakamagandang Filipino tennis result sa loob ng 61 taon. May mga tao sa Maynila na nakatayo na mula sa upuan nila, at pagkatapos, dumating ang singil ng katawan niya. 5 sunod na games ang kinuha ni Zheng. Sa ikawalong game ng set na iyon, walang napanalunang kahit 1 punto si Ila. Wala kahit isa. Pagkaraan ng 3 oras at 11 minuto mula sa unang bola, nagtapos ito sa 6 tandang bawas 3. Ang batang babae na katatapos lang magbigay ng performance ng buhay niya, umalis sa court na walang dala kundi bronze medal na natiyak na niya bago pa magsimula ang laban. Pumasok si Qin Wenzheng sa final at nanalo ng ginto. 10 buwan matapos iyon sa Paris, nanalo rin siya ng Olympic gold. Umabot siya sa number 4 sa mundo. Nag-final siya sa Australian Open. Sa tuwing lumalabas ang pangalan ni Alex Ila sa mga headline, sa sumunod na 3 taon, laging may isang tao sa comments na magbabanggit ng Hangzhou. Kaya paano ka babalik mula roon?
Paano ka babalik mula sa pagiging 4 na games na lang mula sa history, tapos matatalo ka pa sa 5 sunod na game? Narito ang tapat na sagot. Sa mahabang panahon, hindi talaga siya tuluyang nakabalik. Lumundag tayo sa unang bahagi ng 2026. Top 50 player na si Ila noon. Tunay na progreso iyon. Siya ang kauna-unahang Filipina na pumasok sa top 50. Sa Dubai quarterfinals, nakalaban niya si Coco Gauff. 6-0, 6-2. 2 games lang ang napanalunan niya sa buong match. Sa Miami round of 16 na, nakalaban niya si Carolina Muchova. 6-0, 6-2 ulit. 2 games na naman. Sa iba pang malalaking laban, may parehong pakiramdam. May mga pagkakataong competitive siya sa umpisa. May mga sandaling napapahangan niya ang lahat, tapos biglang sa pinakaimportanteng yugto, bumabagsak ang level at lumulobo ang scoreline. 3-1 sa third set sa Asian Games. 6-0 laban kay Gauff. 6-0 laban kay Muchova. Sa kalagitnaan niyan, may isang statistic na umiikot na mas masakit pa kaysa sa mga pagkatalo mismo. Si Ila ay 0-1 laban sa mga player mula Czech Republic. 11 laban, 0 wins. At nagsimula ang mga bulong. Hindi iyong maiingay na klaseng bulong. Iyong magagalang. At mas masakit iyon. Napakagandang kwento niya. Napakalaki ng crowd na dala niya. Napakagaling niyang ambasador para sa tennis sa Asia. Pansinin mo kung ano ang nawawala sa lahat ng pangungusap na iyan. Walang nagsasabing mananalo siya ng malalaki. Ang pattern na nakikita ng mga tao ay ito. Kayang makisabay ni Alex Ila sa kahit sino sa loob ng isang set. Kayang gumawa ni Alex Ila ng 20 minutong magpapalaglag ng panga mo. Pero pagdating sa mismong sandaling tunay ng mahalaga, humihina ang antas at bumabagsak ang scoreline. Kung sinabi mo ng malakas noong Abril 2026 na tatalunin ni Alex Ila ang isang reigning Olympic champion mula sa isang set at breakdown sa hard court, malamang ngingiti lang ng magalang ang mga seryosong nanonood ng tennis at lilipat sa ibang usapan. 3 taon siyang sinundan ng score na iyon mula Hangzhou. Hanggang nitong Hunyo, may tahimik na nagbago sa laro niya. Hunyo 2026. Grass season. Tinalo ni Ila si Elena Rybakina, isang Wimbledon champion. Pagkatapos, tinalo niya si Elina Svitolina. Pagkatapos, pumunta siya sa Birmingham at nanalo ng titulo. At sa Wimbledon, sa third round, ginawa niya ang isang bagay na halos walang nakakitang darating sa labas ng sariling team niya. Tinalo niya ang defending champion na si Iga Swiatek sa straight sets. Dito tayo dapat huminto dahil ito ang puso ng buong kwento. Nakala ng lahat na ang kwento ng laban na iyon ay ganito. Mas malakas humataw si Ila, mas matapang siyang naglaro, at sa wakas ay nakasabay na siya sa kapangyarihan ng isang top player. Iyan ang pinakakaraniwang assumption ng fans sa isang breakthrough win. At sa kasong ito, mali iyon. Pakinggan mo ang sinabi ni Swiatek pagkatapos. Sinabi niya na pumasok si Ila sa isip niya. Nilito siya nito. May mababagal na puntos. May mga wide balls. May mga sandaling tila nagtatagal si Ila at bigla naman sumusugod. Papuri iyon mula kay Swiatek. At iyon ang pinaka-revealing na bagay na sinabi ng kahit sino tungkol kay Alex Ila sa nakalipas na 2 taon. Dahil hindi iyan paglalarawan ng isang player na in-overpower ang kalaban. Iyan ay paglalarawan ng isang player na ginawang hindi komportable ang kabilang tao. At narito ang tamang reframe. 3 taon na maling tanong ang itinatanong ng lahat, pati na rin ng maraming tennis media, tungkol kay Ila. Ang tanong nila noon ay, kailan siya magiging sapat na malakas? Kailan magiging tunay na sandata ang serve niya? Kailan lalakas ng husto ang forehand niya para makipagsabayan kina Sabalenka, Gauff, at Rybakina? Hindi niya sinagot ang tanong na iyan. Itinapon niya ito. Ang naunawaan ni Ila sa pagitan ng clay season at grass season ay hindi niya kailangang manalo sa power exchange. Kailangan niyang ipatigil ang power exchange bago pa ito tuluyang mabuo. Pabagalin ang bola. Pagkatapos, bilisan. Palitan ang taas. Palitan ang lapad. Magdagdag ng ilang segundo sa pagitan ng mga puntos. Pagkatapos, magsilbi ng mabilis bago pa matapos ang routine ng kalaban. Bigyan ng big hitter ng walang malinis na bolang pwedeng hatawin. Isipin mo kung paano laruin ang isang malaking server.
Alam mo ang darating. Nakakatakot man pero nababasa mo. Napaghahanda